Okay, Nay, umpisa natin tanong, okay? Ano ang buong pangalan mo? Crispina Olalia Lumalan. Nung dalaga ka, anong pangalan mo? Yun na nga. May asawa ka na noon. Hindi, lumalan ginagamit mo eh. Nung dalaga ka, anong pangalan mo bago ka nag-asawa? Crispina Olalia. To, Olalia. Oo. Ako, Ulitin natin. Okay. Okay. O, tatanungin na kita. Okay. Ano ang pangalan mo? Crispina Olalia. Okay. Crispina to Olalia. Okay. Yung dalaga ka noon. Okay. Saan ka pinanganak? Tondo, Manila. Okay. Anong araw ka pinanganak? Ang petsa? Hindi ko alam. October October 25, 1927. Okay. Ano pangalan ng tatay mo? Jose Olalia. Anong middle name niya? Sikat siya sa... Sikat? Okay. Sikat Olalia. Yung nanay mo, anong pangalan? Juana to. Ano middle name niya? Ano ba sinabi mo kanina? Juana Sangil Yeah. To. Oh, Meron kang mga kapatid. ang dami. Sa nanay mo, Ha? kay Juana, ilan ang kapatid mo ron? Tatlo. Ano mga pangalan nila? Yung sumunod sa akin, Alejandro Palanya, Okay. si Faustino Okay. Palanya, Faustino Olalia. Yung pangatlo, Florencia Palanya. babae siya. O, babae. Dalawang babae kami, dalawang Bagi dalawang lalaki, dalawang babae. Yeah. Okay. Yung mga yun, namatay ka agad, di ba? Patay na. Okay. Hindi sila lumaki, pero namatay. Yeah. Tapos dun, yung pangalawang asawa ng tatay mo, ano ang pangalan? Paulina Romero. Okay. Babae. Teka muna pala, yung anong taon na natatandaan mo, ilang taon ka nung namatay ang nanay mo? Yung Siguro mga 5, 5 taon ka noon. siguro. Yung nung nanay Kaya hindi po siya sigurado. Oh, yun nga, si Nanay Juana to, nung namatay siya, mga 5 years old ka lang, noon 5 taon ka. Okay. Tapos, nung mamatay yung nanay mo, nag-asawa uli, Yeah. yung tatay mo, Oh. si Lolo Pepe. Oh. Anong pangalan nung naging asawa niya? Yung nga, Paulina Romero. Okay. Pwede, hindi na Romero. Meron ka bang mga kapatid sa kanila? Kay Sa pangalawa? kay Lola Poleng yung sa pangalawa. Ang mga Ilan natatandaan ko? ha? Yung mga natatandaan ko. Okay, yun ang natatandaan mo. Sino ang mga kapatid mo kay Lola Poleng? Si Teresita Okay. Olalia. Okay. Tapos si Alejandro Okay. Olalia. Berillo. Virgilio. Tapos ni Virgilio, sino sumunod? Pablito ata. Pablito. Okay, Pablito. Sumunod kay Pablito, Si Recre. yung bunso. Recre. Ricardo ba siya pangalan niya? Ricardo. Ricardo. Yung mga kapatid mong yun, asa na sila ngayon? Patay na rin lahat. Namatay sila. Ikaw na lang natitira. Okay. Ano pangalan ng asawa mo? Asawa ano. Yung asawa mo? Bernardo Reyes. Malan. Okay. Saan mo siya nakilala? Doon sa Pasay. Okay. Sa Pasay kayo nakakilala. Okay. Ilan ang anak mo sa kanila? Kay Tatay Bernardo, sa asawa mo, ilan ang anak mo? Ikaw. Ilan bali lahat? Yung pinakamatanda sa lahat. Pati yung yung bang, di ba meron kang unang-unang anak na lalaki na namatay? Ay, hindi ko na alam yun eh. Pero ang buhay na una, anong pangalan? Si Aurora na. Aurora. Sumunod, Ikaw. hindi, sabihin mo yung pangalan. Naka-recording ka. Francisco. Tapos sumunod kay Francisco, Gloria. si Gloria. Tapos, sino sumunod kay Gloria? Bernardo. Si Adelaida muna. Ay, si Adelaida. Okay. Adelaida. Tapos si Adelaida, si Bernardo. Tapos si Bernardo. Tapos yun yung junior mo. Si Bernardo junior Junior. siya. Ha? Tapos sinong sumunod Mario. Mario.
And then, ang huling-huling bunso, Si Carlito. Carlito. Pero merong isa pang parang inampun nyo na na kapatid namin. Na anong pangalan niya yung Susdado Lumalas. Yung si Tito. si Kuya Dado. Oo, yun. Ilan taon siya nung inano nyo? Siguro I- mga 7 na. 7 taon na siya. Oo, baka 8 na. 8 taon na siya nung inadapt nyo. Oo, pwede ko natatandaan eh. Okay lang kung ano yung natatandaan mo. Bakit nyo siya inampon? Wala na rin siyang magulang eh. Nawala? Pamangkin siya nung asawa ko. Okay. Nawala na yung niya, yung magulang niya. Ano ikinamatay ng magulang niya? Hanggang di ko alam kasi sa probinsya sila eh. Yun ba yung mga pinatay ng Hapon? Oo. Tapos, pinatay sila mag-asawa ng Hapon dahil sabi, sila yung Pinagbitan na ako balahap. balahap at saka yung yung makapili ba yun, sabi? Yun nga eh, makapalabat pa Sabi makapili daw. Kaya nung maulila si Diosdado, inampun nyo. Saan ka tumira? Saan ka unang tumira nung wala na nanay mo? sa mga lola ko. Ano pangalan ng lola mo? Marta Sangin. Marta Sangin. Saang lugar kayo nakatira noon? Nabotas. Sa Nabotas ba? Yung may sinasabi mo noon na kamalig, Oo. na maraming mga incheck na Yeah. nagagawa yung mga balat May ng trabaho sa loob. sa loob, nasa compound kayo. Ah, Kailan kayo umalis doon sa kamalig na yon? hindi ko natatanda na yun. Okay, pagkaalis nyo sa kamalig, saan ka naman pumunta, tumira? Kinuha na ako nila lola po ng tatay ko. Kala ko ba nagpunta ka muna sa Cavite bago bago kinuha ni Lolo Pepe? Nung bagong namatay nanay ko, Oh. Tsate lang, maliliit pa kami. Nandun kami sa lola ko. Dalaga pa sa Tsate lang nun eh. O doon sa Cavite o doon sa sa Nabotas? Sa Nabotas. Sa Nabotas. Tumira ka ba sa Cavite kila Lola Telang? Ay, nung teenager na ako, Teenager ka, lumipat ka na ron. kasama ko sila sa Ada, tsaka si Tete. Okay. Titinda kami sa palengke. Tapos nung nung nakapag-asawa uli ang tatay mo, Ah, kinuha ka ngayon ng Tatay ng ko. tatay mo. Ilan taong ka nung kinuha ka niya? Puro mga magpipito yan ata o ano. 7? Tapos saan ka kinuha? Sa Cavite o sa Sa Nabotas. Sa Nabotas. Kinuha ka muna sa Nabotas. Tapos, Tapos, dila ka sa Pasay. Hindi, sa Pasay yata ako kinuha. Nung mag-asawa uli ang tatay mo. Oo. Paano ka nakapunta ng Cavite? Kung diba kinuha ka para tulungan mag-alaga ng anak nila? Hindi, may tindahan sila sa palengke. Sila Lola Poleng. Hindi, sila sa Cavite. Mm. Kinuha ko. Sa Tsada nga doon lang sa Kaslichate. Titinda kami sa palengke ng Cavite. Galing ka sa Nabotas, kinuha ka ng tatay mo, nag-asawa uli. Umalit pa ako. Oo nga, tapos pumunta kayo ng Pasay, dila kanya sa Pasay. Tapos nung nasa Pasay ka, lumipat ka naman sa Cavite. Hindi, doon muna ako talagang nakatira sa Pasay. Kinuha lang ako ng nagtindera kami. Oo. Kasi nga, Sa palengke. nagpunta na kayo ng Cavite, nagtindera kayo. Dahil may mga pwesto sila sa palengke, mga inchik sila, di ba? Pagkagaling mo sa Cavite, kailan ka bumalik ng Pasay? Ilang taong ka na noon bumalik ka? Siguro mga nagkagera na ba noon? Yung gera ng Hapon, Oo, nandun ako. nasa Pasay ka na noon. Oo, Nag-umpisa ata yun ng 1940, gano'n? kaya yata gano'n. Teenager ka na noon. Pero galing ka sa Cavite, lumipat ka ng Pasay nung gera ng Hapon. Tapos doon ka na lumaki hanggang sa nagdalaga ka na doon na sa Pasay mismo. Doon mo nakilala yung magiging asawa mo. Aha. Hindi, sa Pasay, kapitbahay namin siya. Magkapit bahay kayo. Oo, Tapos siya nanligaw sa'yo. oo.
Pero meron ka sinabi na isa pang nanliligaw sa'yo noon. Ay, Yun, si Benny. yung Benny pangalan. Yun ata mas gusto mo eh. Hindi, ayoko yun nga eh. May pangalak na nandito pa eh. Itinato yung pangalan. Yan. Ipangalan niya, yung pangalan mo, itinato niya sa braso niya. Oh, sa braso ko. Yan, sa braso Sa niya. braso niya. Ano yun? Kapampangan din ba yun? Oo, Kapampangan. Yung mga kapatid nila masigasig din sa akin naliligaw. Kasi yung naging asawa mo si Bernardo, Kapampangan siya, di ba? Oo. Saan siya pinanganak si Bernardo? Natatandaan mo? O saan siya lumaki? Sa Bamban, maraming bayan yung mga Bamban. Ano yun, narinig ko sinabi sa Dao. May Dao. Oo, sa Dao. Meron sa Mabalacat. Yan. Saka doon kami sa mga Balakat kinasali. Si- Dahil doon sila sa Dao nakatira eh. Ano nangyari ba? Niligawan ka ba niya? Para sinabi mo, umuwi ka eh. Kinuha ka niya at saka ng tatay niya. Nagsimba ako. Oh. Pagsimba ko, nakaabang sila. Sinaman na ako. Parang kinidnap ka. Hindi. Pero, usapan na yun. Alam mo kukunin ka nila. Oo. Kasama yung tatay niya. Nagtanan kayo. Oo. Ayun. Si Bernardo, yung asawa mo, si Tatay Bidong, paano napunta ng Pasay? Bakit sila nagpunta ng Pasay galing ng Pampanga? Dahil nga, sila eh. Parang, ewan ko, ba't napunta sa... Doon sa may kamag-anak sila, doon sila tapos din. So, Oo nga, yun. Bakit sila pumunta ng Pasay? kasi nga nagkakagulo na sa probinsya eh. Mga kubo, pinapibintahan sila mga kubalat. Pero hindi sila miyembro ng Hukbalahap. Hindi. Pinagkukuha sa bahay. Kaya nga doon pinatay yung yung kapatid lang matanda, yung tatay, nanay ni Hindi. Dito pinatay daw. Doon panahon ng Hapon pinatay yun. Oo. Nung lumalaki ka, nung pinanganak ka, paano ang buhay mo noon? Ay, naku. Mahirap, masaya? Mahirap kasi naulila akong maaga eh. Pero nung nasa Cavite ka, dahil si Lola Adang, siya Adang, Tsaka si Lola Adang, kasama. halos magkasiedad kayo. Natanda siya. 1925 siya eh. Oh, okay, dalawang Si Cheter ang ang parang kasidad ko. Okay. Tapos, yung mabalik tayo kay Lola Adang. Pero siya ang laging kasama noon, dalaga pa siya noon. Sino? Si Lola Adang, Kasama din. tsaka si Lola Ter. Oo, magkasama sila sa Cavite. Yung mabalik tayo sa kanila, yung mga kapatid mo, yung mga tiyahin mo, kapatid ng nanay mo, ni Juana to. Okay? Sino ang panganay? Anong pangalan? Si Chataki, nanay ko panganay. Yung panganay, nanay mo panganay, anong pangalan ng sumunod sa nanay mo? Si Chatakya. Takya, yun ang palayaw niya. Anong buong pangalan niya? Eustaquia. Eustaquia. Okay. Tapos yung sumunod sa kanya, Si ano yata? Si Doming. Domingo. Domingo ba yon? O Siguro, Doming ko. Hindi ko sino sumunod kay Lolo Doming? Si Chatasing. Yung may Anastasia sinasabi? O? Constancia. Ha? Constancia. Constancia ang pangalan niya. Ito, yan. Sino sumunod kay Constancia? Yung si Estela, si Lola Telang. Yan si Chatela. Sino sumunod kay Constancia? Ah, Tapos, sino sumunod kay Constancia? si Chadang Bernarda. Bernarda. Yung naging asawa ni Bernarda, US Navy, si Felipe. Si Tupil. Yeah. Yan. Labaco. Pero meron pa, kala ko ba dalawa yung lalaking kapatid mo? Si Domeng, sino pa isa? Hindi ko kapatid yun. Hindi, yung tiyuhin mo pala. Yung tiyuhin mo. Kala ko dalawa yung tiyuhin mo. Yan yung bunso sa Periano. Si Periano. Oh. Yun ang sumunod kay... Yun ang sumunod kay Lola Adang. Kay Bernarda. Hindi, yung bunso nila eh. Si Bernarda siya ang bunso.
Hindi, ang bunso doon si Superiano. Si Periano, yun ang bunso sa lahat. Sumunod si Chater. Kay, matanda si Chater kay Chater, pangabang bunso sa babae. Okay, kaya ang magkakapatid, yung nanay mo pinakamatanda sa lahat, si Juana. Tapos si Chatakya. Tapos si Takya, Eustakia. Kaya, Tapos sumunod doon si Chaterang nata. Estela. Okay, Lola Telang. Tapos sumunod kay Lola Telang. Yan, si Periano. Okay. Okay. O sige, magbasa ulit tayo. Sino, sa mga, nung lumalaki ka, sino ang pinaka kaibigan mong malapit na kaibigan? Mga kaibigan ko. Hindi ako nakikipaglaro noon eh. Dahil marami kang gawain sa bahay. Hindi, pumapasok ako sa eskwela. Okay. Ang nag-aasikaso sa akin, si Chamechan, Kapatid yun Lola Pauline. ng Lola Pauline, yung pangalawang asawa ng tatay mo. Oh, Pero yung mga pinsan mo sa kanila, yung mga anak nila, hindi mo sila mga naging kaibigan na malapit, ganon. kanino anak? Sa neighborhood nyo, dun sa lugar nyo, wala ka ba naging kaibigan na malapit? Si Deli. Ate Deli. Deli. Nakasama sa bahay doon. Pero hindi kayo malapit na Hindi magkaibigan. kami, close. Eh si Ate Betty, Ayun, medyo mabait yun naging kaibigan mo rin yun. Yeah. Ano mo siya, kamag-anak o kapitbahay? Pamangkin ni Lola Pauline. Okay. Kaya meron ka bang, kung meron kang mga sekreto, may sama ng loob, wala ka nakakausap na parang anuin mo yung, isi-share mo yung nararamdaman mo, wala kang kaibigan na gano'n. Bali, nag-iisa ka lang. Pero kinakausap ako nung mababait yung kapatid ni Lola Pauline, si Chaora, sa Adan. Yung mga meron kang gusto, buntong hininga, wala kang masyadong lumalaki ka, bata ka, wala kang napagsasabihan, gano'n. Wala. Okay. Nung makilala mo si tatay, paano mo nalaman na siya na talagang gusto mo mag-iasawa? Na-inlove ka ba sa kanya? Nagustuhan mo naman siya? Pogi naman siya, di ba? Kahit mas mabait siya, no, yung isa. Yung isa naman, kaya pag ako nakikita sa loob ko, parang hindi niya ako parang ilag siya. Torpe. Oo. Pero si tatay, siya, medyo mabongga siya. Oo, mabongga yan. Maraming kaibigan doon. Mapalabiro, ganyan. Oo, sila Norma, kilala mo. Oo. Si mga teteder, tinuturuan niya magsayaw. Yung yun. Kaya maano siya, yung makaibigan siya, makaibigan. mabola. Oo, mabuka. Nung makilala mo siya, paano mong nalaman na siya na magiging asawa mo? Dahil nga nagustuhan mo na siya. Ewan ko ba, bata pa ako, hindi ko masyadong... Siya ba ang unang-unang na in love ka? Na siya lang na una na in love ka, wala nang iba? Hindi, sabay naliligaw yung dalaw yun. Mhm. Pati, yung mga kapatid ko din, lagi akong inaano. Marami ka pala nanliligaw sa'yo rin. Tulong. Aha. Eh ako hihigan ako yung matakotin ako. Tsaka yung mapili ka. Okay, marami pala nanliligaw sa'yo noon. Dahil sinasabi nila naman nalolo ko. Natatakot ako. Okay. Nung lumalaki ka, yung mga kaibigan mo, mga kalaro mo, anong ginagawa niyo pag naglalaro kayo, yung mga kaibigan mo? Hindi ako naglalaro nung ako nag-aaral Lagi sa bahay ka lang. Kahit nung nag-aaral ako, kasi eskwela sa mura lang, di ba? Malapit. Sa buhay mo, anong yung talaga yung masaya ka na yung kung ano ba yun, kung yung parang bang talagang buhay na buhay ang ang pakiramdam mo. Ang kaklose ko dyan si Kade, kilala mo si Kade mo. Okay. Parang kami ang nagkakaanuhan. Kapit ba? Ano mo rin siya? Pinsan ni tatay din yung Kung ano wala sa atin, Mhm. tatakbo ko sa kanya. Pag wala sa kanya, pumunta sa akin dyan. Mhm. Diba? Walang bigay.
pahiram mo na 3 kata. Huwag mo na ilaro dyan kaya. Tapos, Okay. Yung yung katulad ng, ano nagpapasaya sa'yo? Nung nabubuhay ka, sa buhay mo, magbuhat nung bata ka pa hanggang sa nag-asawa ka na, lumaki ka na, ano nagpapasaya sa'yo? wala, hindi ko natatandaan. Hindi mo maisip kung ano nagpapasaya sa'yo? Yung mga katulad ng mga anak mo, napapasaya ba sa'yo yung mga yan, yung mga apo mo, yung, kumbaga sa pag nakikita mo yung mga anak mo laging magkasama, masaya ka naman gano'n. Yung mga apo mo, pag nakikita mo sila lahat, Sa ngayon nga, yung Yun masaya. nga, yun, magbuhat ng bata ka hanggang ngayon, ano Pero nagpapasaya nung sa'yo? bata ako, miserable buhay ko. Miserable ang buhay mo. Iiyak kayong paglalami. Paano naging miserable ang buhay mo? Nag-aaral ako. Oh, Alam mo, sinula po lang mo sa baruli. okay. Ako nag-aaral na pagkain ko. Malapit na eskwela. Aha. Nakakauwi ako sa, umuo pa kami sa isang kwarto doon. Uwi ako. Walang, pagkain na, Ako nagsasaing. Ako nagluluto ng baon na lolo mo. Pepe mo. Para sa pamilya, ikaw nagluluto para sa inyong lahat. Hindi. Yung baon ng tatay ko. Hmm. Ako maagang tumatayo. Ano ba pala pangalan ng eskwelahan mo malapit sa inyo? Padre Zamora Elementary School. Okay. Kaya yung bata ka, wala kang masyadong, Wala, hindi ako nakibarkada. hindi ka makipagbarkada, hindi ka halos sa bahay ka lang at saka sa eskwelahan, gano'n pa ba? Tsaka nag-aalaga ng ng tatay mo. Mga bata. Nag-aalaga ng mga kapatid mo. Oo, maliliit sila. Ako nag-aalaga. Sa mga apo mo, sino ang na parang katulad mo? Yung parang ganyan ako nung bata ako. So yung sa mga apo mo ngayon, tingin mo sa kanila, yung mga, kung kumilos sila, kung magbihis sino sa kanila ang Malayo sila sa Ngayon sila, mga kwan sila Baga sa ako lumaki sa hirap. Sila mga pero yung mga sagana ang nila. Pero yung mga ugali, kasi ugali kung minsan namamana din yan Pare-pareho naman sila Pare-pareho lang mababait sa'yo. Kaya lang, siyempre mayroon nga pong katulad ni Janeline. Siya, alam niya kasi lalagaan ko rin siya. Siya malapit sa akin. Pag nandyan yan, tinatanong lang, are you okay, Dama? Saka si Si Carla. Yes, si Carla. Okay. Yung sa mga... Kasi sila malapit sa akin, sila naman dalawa malayo, hindi masyadong nakatabi. Sinong dalawa? Si Victoria at saka Si Victoria at saka si Elizabeth. Pero di ba nung bata sila tumitira ka sa amin at doon kayo Tinatila mo kami kinukuha mo kami ni Ate Nenibo. Pinabantayan namin sila dalawa. Natutulog kayong apat doon sa sa maliit na kama doon. Kaya sa mga apo mo, wala kang parang, nung bata ako, ganyan ako umasta, ganyan ako kumilos, wala kang, pare-pareho lang sila. Sila iba-ibang makilos nila Kaya, yung wala kang nakita na katulad mong, yung mga ugali nila, hindi mo nakita sa kanila. Hindi nila ugali ko kasi mahirap lang ako nun Nung bata ka, anong gustong-gusto mong gawin pag meron kang oras na mag good time o yung meron kang oras para sa iyo, anong ginagawa mo? Ewan ko ba, wala akong ginagawa yata. Ako yata yung tao. Yung pagpasok sa eskwelahan, gusto mo naman ng pumapasok na eskwelahan? Oo, siyempre gusto ko mag-aral Mahusay ka magsulat, di ba? Maganda yung pagsulat mo Yan, maigi ako sa writing, good ako. Pero sa Social Security, yung mahirap ako. Okay, ngayon ano ka na? Ito sa ngayon, ano ka na? Ako natatariyan, napapayak na lang ako. Okay lang yun, kasi nga para malaman na yung talaga yung buhay mo, okay? Kaya kahit na yung naiisip mo, sabihin mo lang. Kaya i-share mo sa kanila, sige, sabihin mo yung kinalakihan mo, paano ka kahirap.
Naiyak lang kayo. Di ba, sige. Napakahirap ng buhay ko. Huwag mo na sabihin. Huwag na tanong. Nay, napakahirap ng buhay mo noon, pero binigyan ka naman biyaya ng Diyos. Ngayon na. Kaya, paalam mo sa amin kung gaano kahirap ang buhay mo noon. Para malaman namin, at least malaman din namin kahit paano. Wala. Ha? Kasi gusto rin namin malaman kung kung anong buhay mo eh. Para at least pag kahit wala ka na, pwede namin sabihin sa mga bata, tingnan yung lola nyo, itong buhay niya, pakinggan yung sinasabi niya. Para kasi kung sasabihin mo kung ano yung buhay mo nung lumalaki ka, gaano kahirap, naging mabuting tao ka kahit papano. At alam mo kung ano ka-importante ang pamilya. Nalaman mo kung ano ka-importante ang mag-aral. Dahil pag hindi ka nakapag-aral, walang mangyayari sa'yo. Kaya i-share mo lang sa amin. Gaano kahirap ang buhay mo talaga noon? Sige na, sabihin mo. Para malaman, maganda malaman yung kung ano talagang pinagdaanan. Ano malay mo, magagawa kami ng libro na story ng buhay mo. Yung mga kapatid mo ron sa pangalawang asawa, ikaw naglalaban ng lampin nila. Nung nanganganak ko kasi nag-aaral pa nga ako eh. Sino nagpapakain sa mga kapatid mo sa ina? Ikaw rin nagpapakain, ikaw nag-aalaga. Dahil pumapasok ako, din naman ako lagi sa bahay. Nasa eskwela ako. Ayaw mo na i-share, ibukas mo yung buhay mo na lumaki ka para malaman naman. At least yung mga apo mo, pag narinig, nakita rin, ano pa ng buhay na drama, At least, malalaman kahit pa paano. Baka umiyak pa sila. Pabayaan mo. Kasi pag nakita nila yung tape na yan, naka-tape yung sinasabi mo, makikita nila yan. Lalo ka nilang mamahalin ngayon dahil kung anong pinagdaanan mo. Kaya, iparinig mo sa kanila kung anong pinagdaanan mo sa buhay. Nag-aaral ako noon. Tanghali, ako pa nag-uwi pa ako sa bahay. Malapit nga na eskwela eh. Kung walang natirang kanin na sa baon ni Lolo, magluluto ako. Ako nag-aluto na pagkain ko. Pero baka malaman pa na ba? Sige, sabihin mo. Sino makakaalam? Dito, pakikita ko sa TV. Hindi pakita sa TV para sa amin, para sa lang namin, sa kapakanan namin yun, para sa atin tayo lang para malaman ko. Yung kasama ko tapos bye-bye doon sa bahay na malaki, alam mo yun eh. Yun nga eh, pinagkwento sa'yo si Ligaya. Kami dalawa, para kami doon, alila. Yun. Kung may masarap na tubig, kami naglilinis sa bahay. Pero si Lola may siyang mabait. Siya naman nag-aasikaso sa akin na susuklay niya yung buko. Sabi ko, lika, papasok ko sa eskwela. Siya nagbibihis ng katawan ko. Pero lolo ko rin mo wala ginagawa. Pero hindi naman siya babagsik na pinapalo ako. Hindi ako nakatikim na palo doon. Hindi niya ka lang. Ikaw, yung mga ibang gawain sa bahay, ikaw ang gumagawa? Hindi yata. Ano pa ang buhay mo? Ano pa yung kapatid ni Lola Poling mo, si Ganja, yung mabait din. Yun ang laging parang, halika, dito kumain ka na, may pagkain dito mo. Doon kami nakikitira din. Pati yung lola nila. Wala na, tapos na. Okay. Pero nung narinig ko sa inyo noon, nung una, may kaya yung mga Romero, malaki bahay nila, marami silang, may lupa sila. Sabi nila, yun ang labuto ko, bahay na malaki.
Tapos kasusugal, halos nawala na lahat yung ari-arian nila. Nung makilala mo si tatay, ilang taong ka nun? Dalaga na ako. Okay. Okay. Kasama ako, 20 na eh. 20 ka nag-asawa. Nung yung nagtanan kayo, Di ba? So, yan, ganun nga. nagtanan muna kayo. Oo. Tapos saan ka dinala ni tatay? Saan ka dinala? Doon nga sa Mabalacat, sa kanila, doon sila, sa daw sila nakatira eh. Sa Pampanga. Oo. Tapos, nung bumalik kayo, nagpakasal na kaagad kayo o hindi? Pinakasal kami ng tatay niya. Sa West muna. So, sa Judge. Oo, tapos, nung, nagkaroon ng sa simbahan na lahat ng hindi kasala pa sa pare, libre. Kasabay ko pa nga yung asawa ni si Tatang Bido mo, kalala mo, sila rin kinasal sa simbahan. Kaya, nung kinasal kayo, marami kayong grupo. Oo, marami. Natatandaan mo anong petsa noon? Ang date nung kinasal kayo dun sa simbahan? Nandun sa kasamihan sa papel. Pero hindi mo natandaan. Tandaan mo kung ilang taong ka noon? Nung kinasal kayo sa simbahan? Yun na, 20 na. 20 na. 20 na ako. Pero nag-asawa kayo sa West. Yung una nag-asawa muna kayo sa West. Tapos, dahil tinanan ka. Tapos bumalik kayo ng Pasay. Nagpakasal kayo sa simbahan. Pero marami kayong grupo. Mga 20 anos. Parang mission ng yun. Na simbahan. Yung mga hindi kasal sa simbahan. Ikinasal nila. Marami. Natatandaan mo kung ilan kayo? Ha? Natatandaan mo kung ilan kayo? Yung asawa sila, tatabi mo, kasama siya. Marami kami. Anong ginawa ng mga anak mo nung nag-anibersaryo ka ng 50 ang kasal nyo? Ganda kayo. Ang birthday ko. Hindi, yung anibersaryo ni tatay ng Naganda tayo. Okay. May litrato doon nandun sa mga litrato siguro. Nandun yung mga bisita. Anong special na ginawa sa'yo ng mga anak mo? Anong special? Anong ginawa namin nung nag-anniversary ng 50? Inayos niyo yung mga handa. At nagpakasal kayong talaga Tapos sinasal kami ulit. sa simbahan. Pero yung kasal na yun, sa ikaw at ikaw lang at saka si tatay. Ako lang. Kaya, yun, special ba sa'yo yun? Ano pakiramdam mo nung ginawa nila sa'yo yun? Di. Masaya lang. May anak na nga ako nila eh. Kahit na, pero at least kahit na papano, ikaw lang, kayong dalawa lang kinasal, hindi maraming katulad nung una. Hindi ko na yun. Masarap, siyempre, okay lang. Okay, balik tayo, ito malapit na matapos. Balik tayo rin sa nanay mo, kay Juana. Okay? Sino kamukha ni Juana sa mga apo mo? Kasi nga, bata pa ako nun eh. May litrato dyan siya eh. Oo. Tingnan nyo kung sino kamukha. Tingnan mo, ikaw, hindi, sa'yo, sa tingin mo sa mga litrato ng nanay mo, sino sa mga apo mo mga kamukha niya? Tingin mo. Parang si Toya yata. Si Victoria. Tapos, sa mga apo mo, si Tatay, Bernardo, sino sa kanilang mukhang kamukha niya o medyo kahawig niya sa mga apo mo? Wala. Wala sa kahawig. Siya kahawig niya eh. Ang tatay ni Lucy, malaki. Sa mga apo mo katulad, si Elizabeth, medyo nahawig ba siya kay dun sa mga ni tatay o sabi mo si Victoria kahawig ng nanay mo. Kaya sa mga anak mo, sino ang kamukha ni tatay sa tingin mo? Ikaw, sa tingin mo, sino ang kamukha? Ikaw ang tinatanong ko, hindi ako. Hindi ko na iniisip. Okay lang yon. Yung si Nanay Juana. Pero si Mario parang
kamukha ni Lolo Pepe mo, tinulog ko nga nila eh. Ni Verde. Kaya kamukha ni Lolo Pepe. Kamukha ba si Mario? Mamaya ako sabihin kung bakit sinasabi na kamukha ni Lolo Pepe. Si Juana, yung meron siyang litratong nakaupo siya sa studio ginawa. Para saan yung litrato na yon? Kasi 15 anos lang ata siya nandun eh. Oo. Merong litrato na, di ba yung mga kandidata, merong mga parang litrato ano lang. Kandidata? Nabibigay. Aha. Sinali siya doon. Nawala nga yun, nahanap ko eh. Kandidata siya ng... Oo, nagkandidata. Para saan? Hindi ko alam kung para saan yun eh. Yung parang beauty queen, ganyan. Sa Jose Rizal yata, ewan ko. Kasi ang Pasay, bago naging Pasay City, dating Rizal City yun eh. Ang pangalan ng Pasay nung Rizal City. Ano ba siya? Yung parang beauty queen, parang Miss Pasay City, gano'n? O... Gano'n, ewan, hindi ko masyado alam yung story niya. Pero ano siya, yung kandidata sa beauty contest. Kaya ko lang nalaman dahil doon sa litrato. Yun nga, tsaka doon sa papel, sa may parang dyaryo, di ba? Yung parang nakaalbutan yung dyaryo, di ba? Okay. Yung parang mga litrato ng mga mga kandidata. Meron siya roon. Noon, buo pa yun na, doon lagi. Siguro sa ako na. Pero hindi mo nabasa kung anong kandidata siya ng beauty queen na yon, hindi mo nakita. Maaaring nabasa pero wala, bata pa ako. Okay. Bata pa ako nung nandun siya. Yung sa litrato ng kandidata. Bata pa nga siya eh. Sa mga 15 anyos siya. Ito huli tanong. Si Nanay Juana. Nag-asawa yata siya, 16 eh. Paano siya nag-asawa? Kasi, kaya naman nag-asawa siya, umiyak, kinukwento lang nila sa akin. Hindi ko alam yan. Sabi siya, umiyak ang nanay niya. Mahal naman yun ang lolo ko yung Check. Siya. Yung tatay niya? Oo, tatay niya, mahal siya. Kaya nung bumagyo nga, pinagawa kami ng bahay sa Sipak dahil nag-iba yung bahay namin. Tapos, umiyak daw, sabi, ba't naiyak ka? Yung tatay ko, hinalikan daw siya sa tatay. Noong nahalitan ko lang ang babae, kakasal kagad eh. Kaya. Nahalikan lang. Okay. Pagka mahipo mo lang yung kamay eh. Kasal na kagad. Oo, kakasal. Pag nahipo, iba ngayon kita noon. Okay, yung nanay mo maagang namatay, si Lola. Kaya, yun lang, dahil lang kaya nag-asawa. Dahil nalikan siya at... Dahil kaya nag-asawa na kagad. Oo. Hindi, kung anong gusto, umiyak nga, sabi, ba't ka umiyak? Kasi noon ata, pagka mahalaga masyado yung paghalikan ka, nawakan ka, o kaya namuko ka, nakita yung suso mo. Yeah, pero ngayon pinakikita mo kasi, magwawalis ka, ganyan. Hindi ka masisilipan ng mga ngayon, pinakikita na ngayon pinakikita na. Magkamikan pa, nakikita. Noon talaga, mahipo lang daw ang daliri, talagang... Wedding na kagad, kasal na kagad. Pakakasalan mo na kagad ang babae. Si Lola Juana, magang namatay. Ano ay kinamatay niya? Namatay siya sa... Naanak siya doon sa bunso. Yung Feliz, ano pangalan nun? Yung bunso? Si Floren. Si Florencia. Florencia, yung babae. Oo. Nagdadasal yata siya. Yung kwarto namin sa loob ng nabota. May hagdan. Bumaba yata dahil lumindol ng malakas. Parang takot siya. Parang nabinat yata yun. Bumaba siya, nakatapak sa baba. Sabi nila, Chatela. Dahil hindi ko alam eh. Dinugo ba siya pagkapanganak? Dahil namatay, gano'n? Ay, nasabi lang sa'yo. Yun ang umpisa niya, yung sakit niya. Parang nag-ano siya, nagpanic siya, gano'n? Yung parang utak niya na Tapos namatay. Hindi, nagkasakit muna. Nagkasakit, tapos unti-unti, tapos hanggang sa namatay. Kaibigan pa nga ni Lolo ng
lolo pa yung natatay ko yung doktor doon sa tapat. Pinagbagamot. Kapatid ng narinig ba yung midwife nagpapaanak? Nagpapaanak. Kumadrona. Oy, kumadrona. Mhm. Yung kapatid doon, yung tatay noon, kabarkada na ng lolo Pepe mo, sa sabong. Pero yung si Florencia, yung bunsong kapatid mo, nung pinanganak, buhay nung pinanganak yun. Oo, buhay. Inalagaan nga nila, tsatay lang yun. Tsaka si Latino, malilit pa. Yung dalawang kapatid mong lalaki, Ay, pero si Dring, malaki na. malaki na. Anong nangyari sa kanila? Parang, sabi naman kasi ng nanay ko, kukunin niya lahat ng mga anak niya, ako lang ititira. Ginawa naman niya. Bago namatay yung nanay mo, sinabing kukunin yung mga kapatid mo. Oo. Bakit ikaw natira? Bakit daw sabi niya ikaw Ako lang daw titira sa tatay ko. para alagaan mo yung tatay mo? Oo. Kaya ikaw natira, lahat yung kapatid mo, kinuha niya. Kasi nga maliliit pa. Kaya sinabi niya, ikaw na matitira para maalagaan mo ang tatay mo. Yung bunso, yung atang 2 taon. 2 taon. Okay. Si Tino. Ilang taon na si Tatlo? 2 taon si Tino. Yung Tino, kasabay yun ng libing na nanay ko. Kasi sabi niya, kasi may istorya nila, yung lolo ko, namatay. Kapit ba doon mismo sa nabota doon sa Kamalig. Sa Kamalig. Teka muna, ano pangalan ng lolo mo pa lang yun? Anakleto. Anakleto, ano? To, okay. Yung sa nanay niya, ano ang apelid? Anakleto Sangil o ano? Ay, hindi ko alam ang lolo, yung nanay niya. Lolo Pepe. Kung nanay, yung sino si Anakleto? Yung lolo ko, tatay ng nanay ko. Okay. Ano ang pangalan ng nanay mo? Natatandaan mo? Si Marta nga. Marta. Lola ko sa nanay ko. Oo. Marta Sangil. Sangil. Tapos yung si Anakleto, To. Oo, sa asawa niya. Yun nag-iasawa niya. Oh, okay. Sunod-sunod patay namin yun. Tapos, yun narinig niya. May musik ko nung araw uso. Pag lilibing na. Lilibing at saka pag-fiesta. Oo, pesta. Nadinig ng nanay ko. Ako naman iniwan, sabi sa akin, patayo ko nanay mo. Nakikipaglibing na kami kay lolo mo. Sabi ko ng nanay ko, ano ba yung fiesta ngayon? Sabi niya yun, may musiko, fiesta doon. Hindi masaya, sabi niya. Kami nag-fiesta ng 2 anak ko. Yun nga, kinuha niya. Sinabay nilibing sa kanya yun. Sabay sila halos namatay sa halos. Nilibing ng tanghali, hapon nililibing na namatay. Nasa duya nakita, namatay na. Ano pangalan noon yung Faustino yon? Oo. Tapos, yung sumunod na namatay, sino? Yung bunso na. Yung bunso na. Yung isa pang lalaki. Dalawa yung lalaki. Si Dring. Adren niya. Hindi ko alam. Pero hindi ko alam na parang kung anong magkaroon na sakit siya. Parang mga bata pa kami. Kaya doon sa apat kayong magkakapatid, 2 babae, 2 lalaki. Ikaw lang ang naiwan. Oo. Dahil nga sabi ng nanay mo, iiwanan ka para alagaan mo yung tatay mo. Kukunin niya yung mga kapatid mo dahil mga bata pa sila. Isipin mo sa buhay mo, magbuhat nung bata ka hanggang sa ngayon. Okay? Ano ang nagawa mo na talagang nagawa ko to? Hindi ko alam sa Tagalog yung accomplishment eh. Yung proud ka na talagang sa English. Masaya na ako, gano'n. Oo, yung kumbaga sa katulad nung sa akin. Sa may tinanong ako, ano ang pinaka-proud na ginawa mo sa buhay mo? Kung sa akin tatanong. Sabi ko, nadala ko lahat ng kapatid ko rito.
Parang gano'n. O parang anong talagang nangyari, napakandang nangyari sa buhay mo. Ano ko isip ko masaya. Dahil ako, para ikaw ang tumayo sa... Hindi sa akin, yung sa'yo. Ikaw mismo sa sarili mo. Ano ang nagawa mo na talagang, nagawa ko ito lahat. Ito na talagang nagpasaya sa'yo, kumaka sa ang ano mo ako may gawa nito. Kung di sa akin, hindi nangyari ito. Yun ang ano yun. Yung sa buhay mo, hindi sa akin sa buhay mo. Di naman ngayon, nebi ka, para masaya na ako. Hindi nga yun sa akin. Katulad ng iba, sabi ng mga ibang matatanda, ay, ang buhay ko, pinakamagandang nangyari sa buhay ko, mga anak ko, mga ano sila, nakapag-aral na nakatapos, masagana buhay nila, marami kong mga apo na nakita mo sa ngayon, yung mga apo mo, lahat sila magkakaibigan sila lahat. Hindi sila nag-aaway-away. Walang nag-aaway. Yeah. Yung mga kapatid, yung mga anak mo, hindi nag-aaway-away. Lahat nagtutulungan, pati yung mga apo mo, pati apo sa tuhod. Hindi sila bastos, hindi sila di ba? Yun ang tatanong ko sa'yo, sa buhay mo, sabi nga, masaya na ako kung isi-share mo sa kanila, sa mga tao, ano ang nagawa ko sa buhay ko na talagang napakasaya ko ngayon. Na kahit na bukas may mangyari na sa akin, talagang naayos ko. Yung kung pwede mo ipagmalaki sa ibang tao, talaga ipagmamalaki mo. Yun nga, dahil kayo nakapag-aral na kayo sa tulong mo. Ay parang tumayo nga ikaw sa Hindi sa akin yung ginawa mo. Katulad na ito alam ko to ha. Nung maliit pa kami, nag-aalaga ka ng baboy. Para makatulong ka ron sa sa tatay. Ang sweldo naman ng trabaho, kung minsan meron, kung minsan wala. Okay? Tapos, kahit hirap na, lagi mo tinalay sa tuktok namin, mag-aral kayo, para makaahon kayo sa buhay. Kasi wala kami pinag-aralan, hindi kami nakatapos mag-aral, mag-asawa, si tatay tsaka ikaw. Yun ang inaano ko. Kung nung bata ka pa, paano naging, anong contribution mo na para kami, ang buhay namin ngayon maganda. Anong payo ang binigay mo sa amin noon? Na pwede mo ibigay na payo sa mga apo mo. Katulad mo, parang ikaw ang... Hindi, wag mo isama yun sa akin. Ano ipapayo mo sa mga... Ngayon, sige, umpisa natin. Ano may ipapayo mo sa mga apo mo? Mag-aral sila, tapos sila pinag-aralan nila para kung sakali sila dahil dito, kung minsan, hindi hiwalay, diba? Agad. Para meron silang, hindi sila mahihirapan, may anak man sila, meron silang alam na trabaho. Hindi silang pwedeng kunin ng asawa nila dahil kaya din nilang naghahanap buhay. Meron silang tinapos, diba? Okay. Ano pa? Kahit yun lang sabi, saka dahil dito nga, yun lang ang buhay ng mga bata pag hindi nagkasundo, walay, di ba? Kung walang pinag-aralan, walang nalalamang trabaho. Parang hindi sila pwedeng umiwalay dahil mga anak nila magbubuto. Mapipilitan silang Mapipilitan silang sumama rin sa asawa. Oo, yun. Kung meron silang mga hanap buhay, katulad nila, sila sabihin, sabi sa kala, nagtapos kayo bago kayo asawa. Para hindi ka mukhang kawawa. Para hindi kayo kawawa. Kahit si Carla, nasabi ko yan. Yun ang maipapayo mo sa mga apo mo. Oo, para hindi sila kawawa. Na kayan lang buhayin sarili nila. Hindi sila malaki yan nung nag-iasawa nila na hindi sila makikisama kahit na miserable yung buhay nila. Nahirapan sila. So, yun ang minano ko. Dahil iba yung merong pinag-aralan at may alam na buhay.
Kaya ba ikaw ay naghanap buhay kahit papaano nung bata? Nung... Eh ako naman, wala akong pinag-aralan. Eh, di ako pinag-aralan ng tatay ko. Diba? Nagtinda ako ng kamatis sa palengke. Yun, naglabada. Yun, binibigyan nila. Pero para mayroon ako ibili ng ano, yun, maglalabada ka, babayaran ka. Eh, ngayon, nakalala lahat yung hirap ko na yun, pero ang Diyos, ano sa lahat, pinalasap niya naman ngayon sa akin, yung... Masaganang buhay. Oo, masagan. Hinahawak niya ako ng perang malaki. Yung mga lahas, binigyan niya ako noon, wala ako. Lahat, meron ng nanay ko, napunta kay Lola Polimo, hindi ko naman makuha dahil siyempre, mas ano siya sinala yata dahil nagsusugal ka na ganito. Wala na tapos na. Kahit si Lola Polimo naman mabait din, kahit gano'n. Kamat nga lang, gano'n. Kung kahit na yung mga anak niya, hindi niya masyadong iniintindi. Eh, gano'n din ako. Ano pa, yun lang, yun masasabi mo. Pero sabi mo nun, nag-aaral ka, isa lang damit mo eh. Hindi naman isa lang. O dalawa lang, o Mga tatlo, gano'n. 3 piraso lang. Oo, pero pag uwi ko doon sa Nabotas, merong kaibigan, pinapasok ka sila sa telang, sa Tasin, na may tayan, nagbebenta yung yung mga bentang yari na. Kumara naman ang tatay ng nanay ko yata yun, ninang nung kapatid ko si Ibrahim. Tapos, pag ako umuwi na roon, pupunta ako si Bili. Gusto ko nga hanapin yan noon pero hindi ko magawa. Si Ate Belen, ginagawa niya ako ng damit. Siya nananahin ng damit Oo, mo. dahil siya doon nagtatabas eh. Kanya yung yung tindahan ng sa kanya yun. Doon napasok na parang mananahi si Chatela at saka si Tatateng. Marunong manahi sila eh. Kaya nung mag-asawa ka na, nag-aral ka na rin manahe. Dahil nakita mo sila mananahe. Oo, mananahe sila. Yun na nag-ano sa'yo na, magmanahe na rin ako. Saan ka nag-aral manahe? Eh di doon sa atin, merong walang bayad eh. Oh. Sumama pa nga doon sila auntie mo tsaka si Besusin mo. Nandun. Dahil club tayo, walang bayad. Walang bayad. Wala. Tinuro kayo manahe. Oo. Tapos, di ba namasukan ka pang, namasukan sa Maynila, sa dress shop, di ba namasukan ka? Doon sa nanay niya naman. Parang may shop yun. Kasama ko sa Alintinang. Sinusundo pa nga ako doon eh. Di ba, sa akin sa Pilson na tayo yun. Kaya kahit may asawa ka na noon, nagtrabaho ka na rin para makatulong ka. Oo, minsan walang trabaho si tatay mo eh. Kaya alam mo na kaya mong buhayin yung sarili mo kahit papano. Kaya ina-advise mo ngayon sa mga apo mo, mag-aral kayo. Eh di ba kayo sinasabi ko sa inyo? Mag-aral kayo. Para guminhawa, lumuwag ang buhay nyo. Na hindi kayo aasa sa ibang tao. Asa lang kayo sa sarili nyo. Yun ang sinasabi ko. Kahit sa kanila sinasabi ko. Dahil dinanas ko yun eh. Kaya ako naman, minsan, si Chamecha na may anak din, si Cora. Kailangan si Cora. Pinaalaga, inalaga ko yun. Kasi naabutan kanya ng pambaon ng pera. Binibigyan ako ng pera. Pinaglalaba ko sila ng damit. Yun. Kaya pag yung binibili ko na talaga na ako, nakakabili na ako ng mga damit ko. Kaya may pera ako. Pero yung maliit pa kami, parang barkadahin din eh. May yung mga bata, nakilalang inday. Yan, kanon leba, Gloria Lord. Tsaka nung ako, may porsyento doon. Pa nagbebenta sa palengke, gano'n? Bibigyan ka sa bilao ng halagang, kung halagang piso, ang halaga, 20 sa'yo. Binibenta mo, nagtinda ka rin pala sa palengke, gano'n? Nagtinda ako sa bilao. Sa Pasay o sa Cavite? Sa Cavite, cafeteria. Merong shop doon. Meron silang may pwesto. May pwesto na sila.
Okay. Ano, at saka yung parang pasiteria. Mm. Manityo Manuel naman yun. Siya may ano noon. Kasi siya lahat, may trabaho rin doon sila. May sweldo. Okay. Oh, sige, tapos na tayo. Malapit na tayo. Kaya ano pa masasabi mo sa mga, kung meron ka sasabihin ngayon, sa mga anak mo, sa mga apo mo, anong gusto mo sabihin sa kanila? Eh, lahat sila okay. Malapit sila sa akin. Kahit na marami. Madami mga apo ko sa tuhod. Wala, maligay. Basta sabi ko nga, kukunin ang buhay ko ng Diyos. Masaya na ako, wala na. Lahat ng mga manugang ko, okay naman sila na nagbago na. Lahat yan. Mababait naman sila. Eh sabi nga rin ko, mabait ka naman sa kanila eh. Eh ako, wala ko. Basta kung yan gusto nila, saka sila na ngayon na ano, isa nag-usap na mamilili na eh. Eh bakit daw si Bernie hindi natapos? O bakit nga daw? Dahil lahat daw siya pinatapos na kwento ko sa kanya. Lahat pinaaral mo si Gloria, si Bebot. Lahat sila. Sabay sila. Para ikaw ang tumasabi ko, minsan nagkukwento kasi siya ang tumayong ama dahil kako ano, yun nga, nag-levy siya. Yung nag-levy, daddy mo, di namin alam eh. Dumating na lang yung approval, doon ko lang nalaman na ano, interview na sila. Nag-apply siya sa mag-isa. Pero itong tape na to, buhay mo, hindi sa buhay ko. Kaya wag mo sasabihin yung sa akin, yung sa'yo ang anihin mo. Anong ginagawa mo, ano na itulong mo, anong accomplishment mo dahil buhay mo to, hindi yung buhay ko. Iba yung sa akin, iba yung sa'yo eh. Yun, naglalabada, nagtrabaho ko para makatulong sa inyong pamilya. Tsaka, kahit sa Baklaran, sisimba. Hindi ako nag-isuwasakay ng jeep. Naglalakad ka lang? Naglalakad na, naglulusaryo ako mula sa Pasay. Makarating ako, pauwi, ganun din. Parang nalilibang ako. Tapos, yung 20 kamamasahe ko, dadala ko sa palengke, bibili ko ng kamote. Sa 10 kilo eh, di ba? Eh di may 2 kilo na. Para meron naman kayong merienda. Dahil maliliit pa kayo. At saka, yung nauso na yung baldi-balding biskwit, di ba? Oo. Natanda mo, bumibili ako para pag oras na merienda, meron kayong kukunin. May pang merienda. Oo. Kaya ginagawa pa, nagsisimba ka sa Baklaran, imbes na mag-jeep ka, magbabayad ka ng 20 centimos, 20 cents. Ibibili ko na ng kamote. Maglalakad ka na lang, Yeah. ibibili mo na lang pang merienda mo at saka pang merienda namin. Yeah. Oo. Eh, may halaga pa nun ng mga 10, 20 piso. Ano, yun na lang masasabi mo sa kanila, sa lahat. Sa ibang mga tao, ano sabihin mo, o mga anak ko, gano'n, ganito, wala. Kung ano yung pagmamalaki mo sa mga anak mo, o kung meron ka mga problema sa mga anak mo, wala naman na maayos naman lahat. Hindi naman. Kahit kukwento ko ganyan, sabi na ni Pe, kasi laki sa Pilipinas yung mga anak mo, kaya gano'n, sabi niya. Sabi ko, pagka Pasko, meron ako regalo sa mga anak ko. Ibibigay sandaan niya, bibigyan kayo. Sabi niya, kabuti kayo, bibigyan kayo ng mga anak mo kami bibigyan. Mga bata rito, iba, sabi niya. Kasi yung mga anak niyo laki sa Pilipinas, sabi niya, dito hindi, sila pa bibigyan. Pero yung nagkatrabaho ng mga apo mo, binibigyan ka rin. Laki sila rito. Sina? Yung mga apo mo, kung minsan binibigyan ka pag birthday, kahit pa paano, naabutan ka rin nila. Yung mga apo mo rito, laki sila rito. Pero minsan naabutan ka nila. Kaya hindi ano yun eh, hindi kung saan lumaki eh. Paano pinalaki.
hindi porke lumaki sa Amerika o lumaki sa Pilipinas, paano pinalaki ng mga magulang na yan lola niyo yan, pag maraming sakripisyo sa inyo, abutan nyo kahit papano pag may trabaho na kayo dahil nung bata pa sila kahit konti lang kinikita mo, inaabutan mo na Ay, sila. lahat sila meron kahit tigbi-20-20. Kaya nga yung sasabi ko sa iyo, hindi yung saan lumaki, paano pinalaki. Sabi ni Pe, pero mga bata rito. Oo, yung mga apo mo na pareho na anak ni Pe, na laki dito. Pero iba ugali nila. Pag sinabi mo na, punta kayo sa bayan, ganito, lahat nandun ka agad. Kayo, gano'n. Yun nga, ang importante, hindi saan lumaki, kung paano mo pinalaki ang mga bata, ang mga anak mo, paano mo pinalaki. Yun ang importante, hindi kung saan. Okay? Tapos na. Sige. Kung kausap mo mga apo mo ngayon, umpisahan mo sa pinakamatanda, magbuhat kay Jamie, hanggang kay Lori, hanggang sa pinakabata, si Victoria. Ano masasabi mo, kung kakausapin mo sila, anong sabihin mo sa kanila? Mga sa pag-aaral sila Kailangan tapusin yung pag-aaral nila. Walang higit sa lahat makakatulong yung pinag-aralan nila, di ba? Okay. Meron sila. Dahil ako, hindi ko naranasan yung nag-aaral na kung ng karera, gano'n. Hindi ka maka ng mga natapos, maalo sila sa trabaho. Kasi kung wala naman trabaho kawawa sila. Tsaka mag-aaral mabuti. Si Carla pala, supervisor na rin Yes, Baka, sila pangulit. supervisor na lang si Carla. Si Yana Marie naman din, gano'n. Supervisor too. No, but like, Sabi si mag-out na rin, ewan siya sabi sa akin, mag-out na rin si sa Navy si Sino? si Soy. Pagdating ng patutong na ito. Aalis na. Aalis na siya. Meron naman daw siya Meltec naman yun Yeah, meron na. Meron din siyang... May diploma na siya. Oo, may diploma na siya Tsaka maging supervisor din siya. Okay. Siya naman supervisor din, di ba? Mm-hmm. Si Dandan naman, sabi ko kay, din, niloloko naman ako ni Mario. Si Dan, sabi ko, supervisor din. Ako matatalino yung mga batang to. May mga pwesto. Sabi niya, hindi na supervisor niya. Amerikana na yan. Ano ba yun? Manager na Manager na. Ewan, siguro manager ng post office. Sabi ko, mabuti naman, salamat. Mga matatalino sila lahat. Ikaw, kailan ka matatapos? next year. Ilan taon pa? Kailan? Sa susunod na taon daw. Sana boy pa ako. Ikaw maglagay ng capping niya. Sa nursing, di ba, merong capping? Oo. Ikaw maglagay ng capping niya. Sinabihin mo yung tapping. Pumunta ka sa Cavite ni Gloria doon. Hindi niyo alam yun Parang hingi kami ng donation. May bayad yung tapping, di ba? Biglang umulan. Alam mo ba yung Libertad? Agad bumaba. Oh. Tapos, naatid kami ni anak ni Chatela, may coach sila May kaya sila Sabi ko, wag na. Naiya nga ako nag-jeep na lang kami. Umulan. Sabi ko, hindi titigil-tindahan. Biglang umulan. Di ngayon, alam, pag umulan sa atin, di ba, siksika ng sakay sa pagsakay. Si Gloria kami dalawa. Tapos sabi ni Gloria, tanggalin mo yung mga ikaw mo at saka yung suot mo lahat. Pagdating ng jeep, sasakay tayo, bilisan, saan pa kaya hindi siksikan, kaysa may saan ba lugar yun, napunan ng Cavite. Tapos, nakasakay, bumaba kami, sakay kami uli ng bus. Sumakay ako ng bus, kaming dalawa. Alam mo, ang laki na ng tubig sa Libertad.
hanggang dito na. Alam niyo yun, nandun kayo, maliliit pa kayo. Nilakad namin ni Gloria yan hanggang legang tubig. Yung nangyari pa sa akin doon, di mga tao, di ang jeep may para estribo, may pinto, no? Oh. Marami nakatayong pinto, mga tao doon. Ngayon, di doon sa, tatandaan ko pa yung Santa Rosa Bakery. Bababa na kami doon. Ewan ko, naguna ng mga tao, magsasakay. May nagdadaan sa bintana, may nagdadaan sa ano. Bababa ako. Kung wala, di bumaba ako, biglang may ako sa kamay ko. Di nakalawit ako doon sa kuha ng sasakyan. Oh. Humihingal ako doon sa tubig dahil gumagano yung tubig, yung alon. Sabi ko, ay, naku, Diyos ko, masagasaan na yata ako. Tapos, sige, dahil hindi hinintaw ng driver yung Sasakyan. sasakyan para bumaba kami. Galit na galit ang pag-away nga si Gloria. Sigaw na sigaw doon sa driver na, yung nanay ko nakalawit sa nakalawit sa islibo. Hawak ako yung tubig. Talaga akala ko, sabi ko, ay naku, masasakit na. Kaya ako, sabi ko. Yun nga, tapos nung sinabi, stop na, binitiyo na ako doon. Bigla, ginagano yung kamay nung, hindi ko alam kung sino ang umawa ko para may taong umawa. Para huwag kang mahulog. Para hindi ako mahulog. Tsaka malunod. Oo, kaya nga, hawak-hawak ako, maandad yung kotse. Yung tubig, umaano sa akin eh. Kung may dumating na kotse doon, maaaring masagasaan ako. Dahil nakalubog ako sa tubig. Ako, awa naman ng Diyos. Naka-ano rin. Dito naman, nagkaroon na rin ako ng problema yata dito. Okay. Ano? Na-lock yung pinto, hindi ka makapasok at... Yung pinto nila sa garahe sumasara, kumuha kong mantika. Ngayon, yung kawali nakasalang. Kukunti yung mantika. Kukuha ko ng mantika. Pag kuha ko ng mantika, nasalan ako ng pinto. Siya, hindi ko makalimutan. Sa tinanay mo na, tutulog pa sa taas. Pwede. Sabi ko, ay naku, Diyos ko, nasunod. Paano ba ito? Tawag ako ng tawag sa mga tao, help, help, help. Sabi ko, wala, hindi ako nadididig. Ang ginawa ko, may basurahan sila dun eh. Meron ako nakita kahoy na mahaba. Pinuhat ko, nilagay ko doon. Ginawa ko tuntungan. Tinalong ko yun, yung taas ng binta, kasabi ni Gloria. Nagdaan na si nanay doon. Tumala ko doon. Umagsak ako doon sa, hindi pa ano yun, damong ano, yung pang-damong mabambot. Doon. Di ngayon, ako sabi ko sa langit, nakalabas din ako. Pero inaalala ko sa atin, mo nasa taas. Sabi ko, masusunog yung anak ko sa taas. Kung masunog ang bahay, dala ka bukas yung, kalani. Ngayon, nakita ko may tao doon. Naglilis ako, pumunta ako doon. Sabi ko, tulungan mo nga ako. Sabi ko, nasaran ako ng pinto. Yung anak ko, hindi nasa itaas, baka masunog. Nagluluto ako. Sinawa naman. Ganon din daw nangyari doon sa kanila. Ayun, sabi niya na, baka ako masunog. Hindi pupunta rito sa bahay. Hindi na siya pwede pumasok hanggang walang apoy. Dahil bawal yata. Di ngayon, hindi naman. Tumawag ng locksmith. Sabi ko, magkano bayad? 100 daw. Okay lang daw. Isip ko, sabi ko, wala akong pera sa daan. O sige, sabi ko, sasabi ko na lang sa mga anak ko, papayaran. Di ngayon, tumawag, mabait naman. Sumama sa akin. Dahil sabi ko, para mo ng makamasunog yung anak ko, nasa taas. Tumawag siya ng locksmith. Ang dali-dali, binuksan ng locksmith yung pinto. Tuloy-tuloy. Tapos sabi ko, ditak po. Ay, salamat. Sabi ko, tinignan ko yung kawali. Hindi man lang nasunog. That's good. Hindi. Nakabukas yung oven eh. Kasalang. Hindi man lang nasunog. Okay. Talagang may nagbabantay sa iyo, may nag-aalaga sa iyo. Yan, dalawang, yun ang pinakaano sa buhay ko.
lagi ako naliligtas. Mm. Kaya sabi ko, ang Diyos hindi natutulog. Kaya hanggang ngayon, hindi niya ako pinapabayaan. Pero kung kakausapin mo yung mga apo mo isa-isa, ano sabihin mo sa kanila? Kung meron kang gusto sabihin sa kanila, wala naman. Eh, sabihin ko, basta ipag-aaral nila, tapusin nila. Yun lang ang pinagbibiling ko. Dahil kawawa sila pag wala silang hanap buhay na ano. Supportan yung sarili Bago nila. mag-asawa sila, mag-ano muna lang, pagtapos muna ng pag-aaral. At saka iba trato ng asawa pag may pinag-aralan nyo. Ay, oo, yung ibig ko sabihin, May respeto. hindi sila basta-basta. Yung abusuhin, yung hindi basta-basta ng ano yung sabihin, kaya po, hindi sila Hindi nila mapagmamalakihan dahil meron silang may sarili sila. sarili silang ano, Mm. hindi sila hihingi ng tulong na, Hindi- halimbawa pa, marami ka na, hihingi ng tulong sa ama o gano'n, ganito. Eh kung meron silang sariling, katulad ko na natapos sila sa pag-aaral, eh, mag-ano sila, may anak buhay sila, Mm. di ba? Meron sila ibubuhay sa mga anak nila. Okay. Marami akong dinanasan, pero God, hindi ako pinapabayaan hanggang ngayon. Hanggang ngayon, 93 ako. Umpisa na puro problema ang inabot ko. Pero, hindi niya maintindihan eh. Lahat na ano ko, nalampasan ko. Okay. So we're done. Okay. At saka, Meron pa. Ano? magdadasal kayo. Yung, hindi ko masabi sa English eh. Sabihin mo, Tagalogin mo. Nag-aaral naman silang Tagalog eh. Huwag kayong, God is always, nag-ano sa atin, hindi tayo pinababayaan. Basta tumawag kayo sa Kanya. Pag matanda na kayo, katulad ko natanda na ako. Hindi, sa Kanya lahat ang ano ko ngayon, service ko. Binibigay ko yung ano sa Kanya. Dapat sabihin mo sa mga apo mo, Ano, huwag niyong pababayaan yung mga magulang niyo pag tumanda na. Asikasuhin niyo rin dahil kayo tatanda din kayo. minsan sabi ko, tatanda rin kayo. Hindi, Sabihin mo, tratuhin mong yung mga magulang niyo na paano kami tinrato ng mga nanay tatay niyo, di ba? Okay, tapos na lang. See? Katulad ng maliliit. Ngayon, malalaki na sila rin. Okay. Binigay naman nila sa akin lahat ng ano. Yung gusto, katulad ng ba, birthday ako, pag Pasko, meron sinabigay sa akin. Hindi ko makakalimutan yan. Katulad nila, nung maliliit sila, dati mo, sila ate Gloria mo, sabi ko, huwag kayong mag-aaway-aaway. Kahit kayong dalawa ni Beb, hindi kayo nag-aaway, di ba? Sila, gano'n din ang pinalaki ko sa kanila. Walang nag-aaway sa kanila. Pag nag-aaway kayo, pareho ko kayong mapapalo. Ganun sila, hindi sila nag-aaway-aaway. Kasi yung ibang, nakikita ko, nagsusuntukan yung mga anak, di ba? Lalo yung mga lalaki. Yeah. Saka sila, Tito Bernie mo, saka sila, Tito Mario, saka mga lalaki yan. Sabi ko, ayoko nag-aaway kayo. Hindi sila nag-aaway, hindi. Dahil yun sabi ko, kung meron kayo sumbong nyo sa akin, ako mag-ano. Pero ako, hindi ako na masyado namamalo. Grandpa mo, dapa, nakadapa. Papagay sa dapa. Pero iba. Every year, ibang ng mundo no? Katulad ngayon, nung araw, yung mga sayaw-sayaw na yan, wala yan, di ba? Ngayon, iba-iba na sayaw ng mga... Nag-aaral nga ako eh.
May bayad sa jeep eh. Diyan, nung maliit pa ako, grade 1, grade 2, grade 3. May bayad sa jeep. Hindi ako nag-aaral, sumasakay. Meron shortcut doon sa Paho, doon sa kapatid na tatay ko. Doon ako nagdadaan, patasyo, pababang gayon, no? Alin? In school, you like to write? Eh di, kung hindi ka, meron ka pang pera eh. Hindi ka naman mabayad sa driver. Ano lang ang bayad noon? 1 cent, o kaya 2 cent. Mm-hmm. Hindi ako sasakay, may daan sa, may Paho eh. Mm. Pasok ako sa eskwela kami, nila Lili, yun eh, si Lili. Eh, sumasakay kami, grade ata. Merong shortcut doon, yung libis na sinasabi. Ayun, patasag pa ba, lalakad ako doon. Pero iba yung natapos sa pag-aaral. Kesa katulad ko, wala akong tinapos. Puro hirap. Hanggang grade 5 kasi gera nun eh. Eh si tatay, ano ba tinapos niya? Hindi nga sila nakapag-aaral eh. Kala mo at least napag-grade 2 siya. Yeah. Si tatay. So ito, Oo. ayun po, noon. Binigyan naman ako ng mga anak na mababait. Dati mo, nag-Navy yan, sinulong. Mahirap na kami, hindi makakapag-aaral yun. Si Gloria, nagtitinda rin ng kawati siya noon. Namasukan din yan Sa palengke. sa palengke. Okay. Puro galing sa hirap. Tsaka yung nagtitinda ng damit. Ah, Di ba nagtitinda rin damit? Oo, pumasok siya ng tindera. Mhm. Ay, mapalisin yung Iman Junior yun eh. Siya, sabi niya pupunta na kami sa sabi ng kuya ko, pupunta. Si Mario, hindi tinapos yung niya eh. Kaya umalis sa pagtitinda ng damit si Gloria, mag-aaral na siya ng nursing. Ayun. Hindi pa pupunta na Amerika, magkukulehiyo na. Hindi, tsaka pupunta sa dito na. Nung pupunta na dito, nagtatrabaho na siya sa sa Fatima. Nagtuturo na siya roon. Ano na siya noon, nurse na siya noon. Eh si Bebot ba, ano tinapos noon? Hindi, kinuha niya yung sa pagluluto. Ano tawag doon? Nutrition? Oo, nutrition na kinuha. Hindi ko tapos. Tapos si Bernie, kinuha sa kolehiyo? Si Bernie mahilig siya. Pinasok niya sa electronic naman siya. Electronic din kinuha ni Bernie sa kolehiyo? Gusto niya kunin nun, engineer, mahina naman siya sa math, hindi niya kaya. Kaya naging cook na lang siya, yung kinuha niya. Naging cook yung luto niya. Naging kusinero siya ngayon. Sino? Si Bernie, si Junior. Hindi siya kusinero yun. Eh ngayon kusinero na siya dahil may restaurant sila nagluluto na siya eh. Si Mario ano kinuha? Kulangot. Meltek sana yan eh. Oh, Meltek. Sabi niya, nagbabandi niya, tinapos dito. Eh kasi, nag-apply sila sa SAS. Siya naman hindi na ito pinali sa Sanyo. Okay. Tapos si Lito, high school lang, natapos na high school. Nag-college ba sa Pilipinas si Lito? Oo, nag-aral. Pero dito, tinapos niya. Ano pinag-aralan niya ron? Yung engineering niya? Oo. Okay. Kasi, nakanoon, pagka gusto mag-aral ng mga anak mo dito, ewan ko hanggang ngayon, pwede umutang sa, sa gobyerno, di ba? Oo, dito pwede. Sino ba yung silito yata, binayaran ko yun, $80 ang buwan. Eh si Mario naman, hindi nagtrabaho sa iba yan eh. Doon lang sa Sanyo. Pagkumpay sa Sanyo, natapos sa Sanyo. Ilang taon siya ron eh. Tagal siya. Hindi siya binigyan na yung pagka matagal ka na mayroong corporation eh. Hindi siya nagtrabaho sa iba. Tanda ka na. Okay. Retire ka na. Anong paborito mong ginagawa? Anong gusto mong ginagawa lagi?
Ayun. Mhm. Eh yun, naiinga ako dumating kayo eh. Mag-repair lang. At saka magsimba sa TV. Sa TV. Minsan 2 misa. Minsan 3 pa eh. Kaso, pinapapare-pareho ko na yun eh. Si Mila Yung rin. katedral kagabi, maganda. Mm. Si Mila rin. Mga pare, bata. Yeah, si Mila nag-ano rin. Tagalog ah. Nagsisimba rin si Mila sa 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 TV. TV. Tapos pag dumarating si Elizabeth, nangungulekta siya ng pera kay Mila, ayaw siyang bigyan. Mom, offering! Envelope! Kagabi, katedral. Nagpaano, ang Quiapo, lagi-lagi, araw-araw. Tapos kumukuha ka ng biskwit. Ha? Biskwit kumukuha ko. Sabi kay Mila, magkumunyon ka na. ayaw. Binibigyan ko kumunyon, ayaw. Hinihinga ni Elizabeth ng offering na, ito yung basket na eh. Mom, put the money in the basket, it's offering. Kontribusyon. She won't give it to me. Pero hindi pa pinabuksan ng St. Michael ata eh. Hindi pa, matagal pa yan. Yung Kasi- isa nagkukumunyon eh, doon sa labas. Tabi-tabi yung mga Nakita. tao kasi. Oo. Nagkukumunyon sila doon sa labas ng ano, doon sa may pinto sinusubuhan ng pare. Nakasaray pinto. At saka isa pa, lagi mong ginagawa ngayon, nagpupunta ka ng casino. Ah, Lagi ka nagka-casino. ah. Oo. Yun ang isa pang ngayon ginagawa mo ngayon, di ba? Kaya nga lang nabulyaso ka kay merong quarantine. Eh, yun ang pinaglilibangan. Pero binibigyan naman ako ng pupunan. Okay. I'm all done.